Isang paraan para malaman kung magandang quality ang nabili niyong angle grinder, kailangan buksan ito. Meron tayong low at saka high quality na angle grinder. Ito bubuksan ko 'to parehas para malaman niyo kung ano yung low at saka high quality. Meron ako nabiling Bosch na angle grinder na fake. Ito nabili ko lang 'to sa latag. Bubuksan natin 'to yung loob niya. Ito sira na 'to. Ito yung pinaka bevel gear niya, yung sa itaas. Manipis lang yung ano niya, yung pinaka-bakal niya. Nakikita niyo naman. Tapos yung pinakaulo niya plastic, manipis. Ito pupukpukin ko. Tingnan niyo naman yung tunog oh. Talagang manipis. Tapos plastic pa siya. Ito na yung ano niya, pinaka-motor or tinatawag na armature. Ito sunog na to. Tsaka maliit lang talaga yung ano niya, yung armature. Mabilis lang to uminit yung mga ganitong style eh. Dapat yung mga ganyang kataas yung mga normal na armature or mas mataas pa rin. Ito naman yung pinaka ano niya. Binabandahan to ng ano yung pinaka cooling fan niya. Tapos manipis lang siya. Ito naman yung pinaka stator winding niya. Imbis na tanso, alum yung nakalagay. Talagang mahina yung quality niya. Ito yung mabilis masunog. Pati yung housing niya medyo mahinang klase rin. Ito naman yung bubuksan natin, yung high quality na angle grinder. Ito na yung pinaka-gear niya. Makapal yung pinaka-bakal niya. Ito yung pinaka-ulo niya. Nag-absorb talaga ng init. Talaga makapal. Aluminum. Ito yung motor niya or armature. Medyo malaki siya. Tama lang yung size niya. At saka balot na balot ng epoxy. Hindi basta-basta to nasusunog yung mga ganitong armature. Talagang lumalaban siya sa init. Ito yung binabandahan ng cooling fan. Makapal siya. Siyempre yung stator niya. Ano siya, tanso na siya. Pure copper. Tsaka nakaano na rin siya, naka-epoxy. Talagang maganda yung pasok ng kuryente nito. Yung housing niya maganda rin yung tunog. Sa mga bagong bibili pa lang ng angle grinder, alam niyo na kung ano yung maganda sa hindi. Nakita na naman natin yung pinakaloob niya.